Magandang araw, Ji Chenshu. Yung 3 batang aampunin mo, kumpleto na ang papeles. Sige, pupunta na ako diyan. Bata, ano ang gagawin mo sa toolkit? Gusto kong kumita sa pag-aayos ng mga cellphone at sa mga piyesa sa loob. Sa murang edad mo, marunong ka nang mag-ayos ng cellphone? Magkano ba ang toolkit na yan? O, 10 piso. Ang mahal naman. Tito, hindi naman mahal. 6 na beses na akong pumunta sa wholesale market. Kailangan ng espesyal na screwdriver, multimeter, panghinang, at lalagyan para sa mga chips. Mayroon akong 3 pang piso ngayon. Kulang pa ng 50 piso. Heto ang 50 piso. Oy, pero may kondisyon ako. Pagkatapos kong ibigay sa'yo ang 50 piso na to, magiging magkasosyo na tayo. 2 araw lang ako sa lungsod na to. Sa loob ng 2 araw, kailangan mong mag-isip ng paraan para mabayaran mo ako ng 50 piso. At magbabayad ka rin ng dagdag na 1 pisong interes. Kasabay nito, kailangan mong ipakita sa akin ang resulta ng pag-aayos mo sa 2 araw na yon. Gagawin mo ba? Gagawin ko! Mabuti. Bukas, susuriin ko na ang resulta mo. Kung wala ka bukas, patunay yon na niloloko mo lang ako. Kung ang puhunan ko ay napunta sa isang manloloko, ang puhunan kong yon ay isang kabiguan. Huwag kang mag-alala, Tito. Ako si Lindong, pinakamapagkakatiwalaan. Mabuti. Narinig ko na yung bagong tatay na aampun sa atin ay may-ari ng malaking kumpanya. Bilyonaryo! Sa wakas, nakahanap tayo ng mayamang tatay. Ang ganda! Bibili ako ng pinakabago at pinakamahal na Barbie doll at magiging pinakamagandang prinsesa ako. Kakain ako ng lobster at abalone. Pagkatapos kong lumaki, titira ako sa mansion at magmamaneho ng mamahaling kotse. Tara na. Sumama kayo sa tatay. Uuwi na tayo. Kasosyo, sa hinaharap, siguradong hahanapin kita. Tianheng Group, ibalik ang sahod ko. Tianheng Group, ibalik ang sahod ko. Tianheng Group, ibalik ang sahod namin. Chenshu, ibalik ang pinaghirapan kong pera. Sugod, mga kapatid. Tianheng Group, ibalik ang sahod ko. Yung pera sa account ng kumpanya, paano kaya bigla na lang nawala? Boss Chen, hindi ko rin alam. Sa totoo lang, kung hindi core personnel ng kumpanya, hindi pwedeng galawin yung mga account na yon. Si Boss Chen at ang mga kasama niya bumalik na. Tiyak na may paraan sila para maayos ang problema sa pondo. Tatay, gusto kong bumili ng napakaraming magagandang damit. Tatay, gusto ko ng limited edition na sapatos. Gusto ko ng magarang kotse. Sige. Anak, bibilhan ko kayong lahat. Paglaki namin, talagang aalagaan ka namin. Yung pondo ng kumpanya, nalinawan na ba ninyo? Saoguang, Matandang lalaki, huwag kang pamilya. Close ba tayo? Tingnan mo yung mga manggagawa sa labas. Galit na sila, hinihingi sa'yo ang kanilang pinaghirapang sahod. Ganito na lang, ibigay mo sa akin ang kumpanya. Ang problema sa pera, ako na ang bahala. Ano sa tingin mo? Kung hindi, kapag pumasok na sila dito, hindi ko masisiguro kung ano ang gagawin nila sa'yo. ano ang ibig mong sabihin? Ito. Lahat ng ito ay gawa ninyo? Ano kung oo? Sa totoo lang, lahat ng pondo ng Tianheng Group, nailipat na namin. Ang Tianheng Group ngayon, isang hungkag na kumpanya na lang. Matanda ka na. Huwag mo kaming titigan ng ganyan. Kami ang nag-ayos ng malaking gusot na to. Dapat magpasalamat ka sa akin. Matanda ka na. Hindi ka na bagay maging chairman. 15 taon na ang nakalipas. Inilabas ko kayo sa ampunan.
Sa mga nakaraang taon, napabayaan ko ba kayo? Ako ang nagpaaral at nagpakain sa inyo. Kayong mga Sasabihin mo bang kami ay mga walang utang na loob? Matanda ka na. Maswerte lang kami. Dahil sa sarili naming pagsisikap at swerte. Ano ang kinalaman mo? Kuya, ate, wag na kayong magsayang ng oras sa kanya. Kung ayaw niyang ibigay, pipilitin natin siya. Matanda ka na. Ikaw ay isang taong malapit ng mamatay. Ilang araw na lang ang itatagal mo. Isipin mo, ano ang silbi ng pag-iwan ng malaking kumpanyang ito? Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Ibigay mo ang kumpanya sa amin. Baka sakali maaari ka pa naming pahingahin ng matiwasay sa pagtanda. gusto ninyong ibigay ko sa inyo ang kumpanya? Imposible. Kapag dumating na sila, tingnan natin kung matigas pa rin ang bibig mo. Pinapayuhan kitang pag-isipang mabuti. Kapag naisip mo na, tawagan mo ako anumang oras. Matanda ka na. Kaunti na lang ang oras mo. Ginoong Chen, ang iyong ina ay may advanced na liver cancer. Ang liver transplant surgery ay nangangailangan ng hindi bababa sa 5 million. Diyos ko, anong klaseng kapalaran ito? Wala na bang gantimpala ang mabuting tao? Boss Chen, mag-isip ka naman ng paraan. Nasa baba ang mga manggagawa, humihingi ng sweldo. Sa bank account ng kumpanya natin, wala talagang pera ngayon. Anong dapat nating gawin? Itulak mo ako pababa. Ako ang bahala. Boss Chen, ayos ka lang ba? Baka umuwi na lang tayo? Ayos lang, ayos lang. Bilis, 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 bilis. Chen Shu, gago ka talaga. Pinagkakaitan mo kami ng sahod. Hindi ka nahihiya sa mga kasamahan mo? Ang mga ari-arian niya, naipon na lahat matagal na. Saan siya kukuha ng pera para magpasahod sa atin? Chen Shu, mamatay kang salbahe. May buong pamilya pa akong binubuhay. Kung hindi mo kami sasahurin, paano kami mabubuhay? Bayaran mo kami. Bayaran niyo kami. Sandali, magpalamig muna tayo. Makinig kayo sa akin. Sige. Makinig tayo kung anong sasabihin ng gago na to. Ang pagkaantala ng inyong sahod, kasalanan ko. Wala akong dahilan. Alam ko rin na hirap kayong lahat. Sapagkat ang sahod na ito, hindi lang ito basta papel. Ito ang kinabukasan ng bawat pamilya ninyo. Para sa paglaki ng inyong mga anak, sa kalusugan ng inyong mga magulang, at para sa pag-asa ng bawat pamilya ninyo. Ako, si Chen Shu. Kung nasaan man ako ngayon, dahil lang sa inyo, hindi lang kayo empleyado ko, kapatid ko rin kayo, mga kapatid ko kayo. Oo. Walang pera sa bangko ng kumpanya, ngunit ipinapangako kong ibibigay ko ang pera sa inyo, kahit ibenta ko ang lahat ng ari-arian ko. Kahit ang bahay at sasakyan ko, ngayong araw na ito, tiyak na ibibigay ko. Ang inyong sahod, magtiwala lang kayo sa akin. Sa pagkakataong ito, ako si Chen Shu, magtiwala kayo sa akin. And. Chen Shu, ano ba ang silbi ng pagsasabi ng mga ito? Ang kailangan namin ay ang aming sahod. Ngayon na, ibigay mo na ang aming sahod. Tama? Tama. Tama? Bayaran niyo kami. Litao, mahigit 10 taon ka na yata sa akin. Lubos ang iyong pagsisikap. Ang iyong pagsisikap at paghihirap. Lahat iyon ay nakikita ko. Wang Yu. Maaga nang pumanaw ang iyong asawa. Mag-isa mong pinalaki ang buong pamilya. Pero hindi ka kailanman nagpabaya sa trabaho. Jiang Qin, Li Xiang at Wang Hao. Bawat isa sa inyo, alam ko ang sitwasyon. Wala kayong pagkukulang sa kumpanya. Wala rin kayong pagkukulang sa akin. Ako si Chen Shu. Ako ang may kasalanan sa inyo. Ako si Chen Shu. Ipinapangako ko. Kahit mawala pa ang buhay ko, ngayong araw, ibibigay ko pa rin ang sahod sa inyong mga kamay. Pero nakikiusap ako sa inyo.
Bigyan niyo ako ng isang araw. Pwede ba? Isang araw lang. Mahigit 10 taon na ako kay Ginoong Chen. Totoo namang hindi kailanman nagkulang sa akin si Ginoong Chen. Tuwing pista, binibigyan pa niya ako ng sobre. Mabuting tao si Ginoong Chen. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala rin ako kay Ginoong Chen. Bigyan na lang natin siya ng isang araw. Mga kapatid, umuwi na tayo. Umuwi na kayo. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Sekretarya Gao, ipaubaya mo ang aking bahay at sasakyan, lahat ibenta, pati na ang mga mahahalagang gamit, bago matapos ang trabaho ngayong araw. Dapat maibigay ang sahod sa kanila. Tio Jiang, salamat sa iyong patnubay. Kaya namin itong nagawa ng maayos. Ang pondo ng Tianheng Group ay nakuha na. Kung hindi, wala talaga kaming pondo para pilitin ang matandang iyon. Hindi ko ring inaasahan na ganito pala tiwala si Chen Shu sa inyo. Mukhang talagang itinuturing niya kayong tatlo bilang kanyang sariling mga anak. Hay, kalokohan. Maging anak niya? Nakakadiri nga para sa akin? Oo nga pala, Tio Zhang. Lahat ng pondo ng Tianheng Group na ilipat na namin lahat. Naiwan na lang ay isang hungkag na kumpanya. Ano pa ang gagawin natin dito? Kamakailan, ang Lin Group ay pupunta sa Jiangcheng natin para maghanap ng isang dekalidad na partner. Basta matagumpay nating makuha ang Tianheng Group, tiyak na makakamit natin ang pabor ng Lin Group. Ang Lin Group ang nangungunang financial group sa Haishi. Basta makakapit tayo sa Lin Group, tiyak na tayo ay maghahari sa Jiangcheng. Tio Zhang, sa hinaharap, kaming tatlo ay umaasa pa rin sa iyo. Huwag kang mag-alala, basta kayong tatlo ay makinig sa akin at gawin ang sinasabi ko. Sisiguraduhin ko na kayo ay magkakaroon ng walang katapusang kayamanan at karangalan. Pero matanda na ako at wala akong anak. Hindi ko alam kung kayo. Tatay Zhang. Tatay. Mabuti, mabuti. Partner, narito na ako. Inay, sinabi sa akin ni Dr. Liu, ang kalagayan mo. Ang katawan ko anak, alam ko naman ang kalagayan. Ikaw ang dapat alalahanin. Mukhang napagod ka ng husto nitong nakalipas. Xiao Shu, sina Xiao Qiang ba ang muling nakapagpagalit sa iyo? Inay, ako. Wala akong problema anak. Ikaw, matanda ka na rin. Sa kumpanyang iyan, napakarami mo pang responsibilidad. Dapat mong alagaan ang sarili mo. Dapat mong matutunang mag-alaga sa sarili. Nauunawaan mo ba? Xiao Shu, ano ang ginagawa mo? Ano ang balak mo? Xiao Shu! Xiao Shu! Inay, pasensya na sa inyo. Wala na akong pera para ipagamot kayo. Walang kwentang anak ako. Ang sakit ko anak. Alam ko naman ang kalagayan. Walang saysay ang pagpapagamot. Nabangkarote ang aking kumpanya. Wala nang natitirang pera sa account. Ang sahod ng mga manggagawa, hindi ko na mabayaran. Pero kayo ang aking ina. Kahit ibenta ko ang lahat ng ari-arian, dapat kong ipagamot kayo. Ngunit ang mga manggagawa ay may pamilya rin. Hindi ko kayang tumingin lamang habang sila ay nawawasak ang pamilya. Matanda na rin ang aking anak. Ang dami na ng uban mo. Xiao Shu, gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Laging susuportahan kita anak. Ikaw ang laging ipinagmamalaki ng iyong ina. Inay. Nanay. May tumatawag? Hello? Boss Chen, ayon sa utos ninyo, lahat ng maaaring ipanagot at ipagbiling ari-arian kasama ang bahay at sasakyan ay naibenta na. Kabuuan ay 3 million, ngunit para sa sahod ng mga manggagawa, hindi pa rin ito sapat. Kulang pa ng 6 na milyon. Ako na ang bahala sa natitira. Inay. Mayroong 1 milyong piso sa card na ito. Ito ang lahat ng ipon ni nanay. Kunin mo na at gamitin. Hindi ko po ito maaaring tanggapin. Anak kita. Kapag may problema ang anak ko, bilang isang ina, paano ko siya pababayaan? Ikaw, kunin mo na lang ng walang alinlangan. Nanay.
Ang bahay at kotse, nabenta ng 6 na milyon. Dagdag pa ang 1 milyong ito, kulang pa rin ng 5 milyon. Matagumpay na ngayon si Sanchun. Maaari siyang makatulong sa akin. President Zhang, nandyan po si President Chen ng Tianheng Group. Sanchun, ang tagal nating hindi nagkita. Aray, tingnan natin. Hala, si President Chen ng Tianheng Group pala ito. Anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Sanchun, ako. Dumating ang inyong kamahalan at hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Sana'y patawarin ninyo ako. Nakaupo lang kayo habang kausap ako. Hindi ba't hindi ito angkop? Sige. Siya. Matandang kaklase. Sobrang namimiss na kita. President Chen, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Hindi ka ba nasaktan? Okay lang. Mabuti. Umupo ka. President Chen, dumating ang inyong kamahalan. Sabihin mo, ano ang pakay mo sa pagpunta dito ngayon? Sanchun, ikaw. Maaari mo ba akong pautangin ng pera? Pwede. Pero, kailangan mo munang lumuhod sa harap ko. Sanchun, ako. Huwag mo akong tawaging ganoon ka-close. Hindi tayo close. Nabangkarote ang kumpanya ko. Ang mga manggagawa, naghihintay lang ng sahod. Dahil sa ating nakaraan, pwede bang hiramin mo ako ng 5 milyong piso? Gagamitin ko lang ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan, siguradong babayaran kita. Tingnan mo, hindi ko inaasahan. Ang bantog na si Chen Shu, ang may-ari ng Tianheng Group, humingi siya sa akin ng 5 milyong piso. May araw ka rin. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Chen Shu. Noong araw, noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo, humingi ako sa iyo ng 2,000 piso. Ang bagal-bagal mo. Ilang araw bago mo ako pinahiram. Gusto mo lang akong pumilit sa iyo, di ba? Ngayon, humingi ka agad ng 5 milyong piso sa akin. Papayag ako agad sa iyo? Bakit? Sanchun. Dahil sa naipahiram mo sa akin ang 2,000 piso, pumapayag ako sa perang ito. Pero, kailangan mo munang lumuhod sa harap ko. Mamakaawa ka sa akin. Lumuhod ka at mamakaawa. Mamakaawa ka, Chen Shu. Gusto mo lang manghiram ng pera, di ba? Gusto mo lang manghiram ng pera, di ba? Ahaha. Kulang ka sa pera, di ba? Basta, lumuhod ka at mamakaawa sa akin. Lahat ng perang ito ay sa iyo. Ikaw. Kung tama ang hula ko, ang perang ito para sa mga empleyado mo pang sahod, di ba? Isipin mo, kung hindi ka luluhod at mamamakaawa sa akin, hindi mo makukuha ang 5 milyong pisong ito. Walang pera. Pagdating ng panahon, ang mga empleyado mo, isa-isa, mawawalan ng pamilya. Masisira ang buhay. Kung luluhod ako, hihiramin mo ako ng perang ito? Ang 5 milyong pisong ito, para sa akin, maliit lang ito. Siya. Luluhod ako. Pumasok na ang pera, kahit bahagi lang. Pero tumutupad sa salita si Boss Chen. Hindi na sayang ang pagsunod ko sa kanya. Narinig ko bankrupt na ang kumpanya. Ipinagbenta ni Boss Chen ang sarili niyang ari-arian para mabayaran tayo. Narinig ko rin na may malubhang sakit ang nanay ni Boss Chen. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon. Hindi pa nagagamot. Mga tol, mabuti naman ang trato sa atin ni Boss Chen. At hindi siya kailanman nagkait ng sahod natin. Sa trabaho, hindi rin siya nagpapa-overtime sa atin, di ba? Mabuting tao si Boss Chen. Hindi tayo dapat maging walang pusong hayop. Kaya iminumungkahi ko, mag-ambag-ambag tayong lahat para makatulong sa gastusin sa gamot ni Boss Chen. Sumasang-ayon din ako. Sang-ayon. Tingnan ninyong lahat. Ang boss ng Tianheng Group, si Chen Shu, ay lumuhod sa harap ko. Pahiram naman ng 5 milyon. Okay lang? Parang madumi ang sapatos ko. Pakiusap, ilagay mo ang ulo mo bilang tungtungan ng paa ko para mapunasan ko ito. Maging tungtungan mo muna ako. Heto. Ha 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 ha. Tingnan mo.
Chen Shu, buntis ang girlfriend ko. Kailangan ko ng 2,000 piso para maipapalaglag niya. Dad. Huwag, pigilan mo siya agad. Huwag, ipapalaglag. Huwag nang magdalawang isip. Kung hindi ipapalaglag, magpapakamatay siya. Atu. Sanchun, ito'y kinuha ko ng lihim mula sa bahay. Pumunta ka na. Boss Chen, si Jiang Sanchun, kaklase mo noon, naputulan ng pondo, at mababang karote na. Kumuha ka ng pera mula sa account ng kumpanya at i-transfer sa account ng kumpanya niya. Siya, Sandali. Mataas ang pride niya. Anonymous. siya, Sina. Chen Shu. Mula pa nang magkakilala tayo, laging mas mataas ka sa akin. Pero simula ngayon, magpakailanman ka ng yayapakan ko. Sanchun, pwede na bang hiramin ang pera ngayon? Hindi. Bibigyan muna kita ng maliit na sorpresa. Ang galing ng pagluhod! Itong matandang to, may araw din pala naluluhod sa iba. Chen Sudong. Kayo, bakit kayo nandito? Siyempre nandito sila. Hindi mo pa alam, no? Yung tatlo, tinanggap na nila akong ama. Mga anak ko na sila ngayon. Magkakasama pala kayo. Gurang, ngayon mo lang nalaman? Ang paglilipat ng assets ng Tianheng Group para maging isang hungkag na kumpanya, lahat yon ay ideya ni Papa Zhang. Mga hayop kayo. Gurang, hanggang ngayon, nangaaway ka pa. Nanday sir, mukhang gusto mo nang maagang mamatay. Bakit nananapak na? Chen Shu, yung mga bata, napaka-impulsibo. Huwag mo sanang pansinin ang mga yan. Pero, eto, yung perang ipinangako ko sa'yo, tutuparin ko. Pero, dapat tanggapin mo ang isang kondisyon ko. Anong kondisyon? Ilipat mo sa akin ang kumpanya mo. Imposible. Gurang, ayaw mo ng masarap? Masakit ang gusto mo? Ang Tianheng Group ay buong buhay kong pinaghirapan. Gusto nyo itong makuha? Dapat madaanan muna nyo ang katawan ko. Matandang gago. Di ba't paulit-ulit mong sinasabi na ang mga manggagawang yon ay parang kapatid mo na? Bakit ngayon, dahil lang sa isang sirasirang kumpanya, ang mga kapatid mo, pinabayaan mo na? Matanda ka. Alam mo ba na dahil sa desisyon mo, maraming kapatid ang nawalan ng hanap buhay? Ganito na lang. Pirmahan mo na itong kasunduan. Bibigyan ka ni Dad Zhang ng 5 milyon. Sa loob ng napakaraming taon, paulit-ulit kitang tinawag na Ama. Ngayon, tawagin mo akong Ama, dagdagan ko ng 100,000. Ayos lang? Ako rin. Tawagin mo rin akong ama. Bibigyan kita ng 100,000. Gusto mo? Oy, ako 150,000. Hahaha. 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 Pirmahan mo na. Tawagin mo na. Pinag-aral at pinalaki ko kayo ng mahigit 10 taon. Mga walang utang na loob. Mga hayop kayo. Matandang yan. Gusto mo bang mamatay? Suntukin nyo. Matandang gago ka. Hayop. Ginoong Jiang, dumating na ang mga tao mula sa Lin Group. Ano? Ang Lin Group? Tigilan niyo yan. Mga anak, tama na yan. Hayaan muna nating pirmahan ng matandang to ang kasunduan sa paglilipat ng kumpanya. Kapag nakuha ko na ang Tianheng Group at nakipag-alyansa sa Lin Group, ako si Jiang Sanchun, ang magiging numero 1 sa negosyo sa Jiangcheng. Pirmahan mo. Bilis. Pirmahan mo na. Tumayo ka. Tigilan mo yan. Aray, Binibini, kayo siguro ang mula sa Lin Group, di ba? Ay, pasensya na. Hindi ko kayo nasalubong. Tingnan ninyo, nakakahiya sa inyo. Bilis, bilis! Itapon nyo yung matandang yan.
Siya ang pinakamalaking taong may utang na loob ako sa buong buhay ko. Hanapin siya. Tumigil kayo! Anong ginagawa ninyo? Kayong mga ito, anong ginawa ninyo kay Ginoong Chen? Mukhang may pagkakamali kayo. Oo, siya. Siya ang aming amang kinupkop. Isang walang hiya lang na umaabuso sa sweldo. Pumunta rito para maningil, para humingi ng pera. Ay, oo nga. Dahil sa dating kaklase, binigyan ko siya ng kaunting pera. Pero itong matanda, ayaw pang tumigil. Oo nga, isang matandang umaasa sa edad niya. Humingi ng pera sa amin, tapos nagkakagulo pa rito. Ang ganyang tao, kahit mamatay, karapat-dapat lang, diba? Tumahimik ka! Ikaw, hinampas mo ako? Anong karapatan mong manakit? Anong karapatan? Dahil ako si Yeshue, ang sekretarya ng tagapangulo ng Lin Group. Dahil siya ang ama ninyo. Sapat na ba yan? Ako. Sekretarya, itong mga ito ay hindi nakakakilala ng mahalagang tao. Huwag niyo silang pansinin. Mga tanga kayo! Kung may mangyari man kay Ginoong Chen ngayong araw na ito, kayong mga ito, sa Jiangcheng, wala nang matitirhan. Isang matandang walang kwenta lang siya. Anong meron siya? Oo nga, ang ugali niya, kami ang pinaka nakakaalam. Isang basura lang, kahit mamatay, anong magagawa? Pinag-aral kayo ni Ginoong Chen. Ibinigay ang kumpanya sa inyo para pamahalaan. Akala ko ba? Kayo pala ay mga walang utang na loob. At ikaw, nakisama ka pa sa kanila para apihin si Ginoong Chen. Ngayon, ako ang magtuturo sa inyo para kay Ginoong Chen. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa mo? Sekretarya anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Papaluhurin ko kayo para mag-sorry kay Ginoong Chen. Kahit na ikaw ay mula sa Lin Group, hindi ka dapat nangaapi ng labis. Ikaw ay isa lamang sekretarya ng Lin Group, wala kang iba. Para magpatira pa kami, hindi ka pa karapat-dapat. Siguro, kung si Chairman Lin mismo ang pumunta. Alam ko na. Malamang may relasyon ka sa matandang si Chen Shu, ano? Ginagamit mo ang iyong posisyon sa Lin Group para sa pansariling interes mo, di ba? Mahilig ka sa chismis, ha? Patirin mo sila. Mag-sorry. Anong ginagawa mo? Puta! Ginoong Chen! Dalhin mo siya sa ospital, mabilis. Please. Kayong mga ito, maaalala ko kayo. Ikaw. Putang ina mo. Ang matandang to, nakakagigil. Hindi ko inakala na ang matandang si Chen Shu ay kilala pa ang sekretarya ng chairman ng Lin Group. Ang matandang to, nakikipagrelasyon pala sa sekretarya ng Lin Group. Kung hindi, siguradong pinatay ko siya ngayon. Ngayong ang matandang to ay may koneksyon sa sekretarya ng Lin Group, mahirap na para sa atin na makakuha ng resources mula sa Lin Group sa hinaharap. Ano naman ang magagawa natin? Hindi pa ninyo alam? Nakakonekta na ako sa mataas na opisyal ng Lin Group. Isang sekretarya lang siya, wala siyang kwenta. Ate, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre totoo. Siya ay naging boyfriend ko na. Sabi sa akin ng boyfriend ko, kamakailan lang, si Chairman Lin ng Lin Group ay pupunta sa aming Jiang Group para maghanap ng isang tao. Magkakaroon pa ng press conference. Ate, pagdating ng panahon, patulong naman sa boyfriend mo. Basta, makakonekta tayo kay Chairman Lin. Dito sa Jiangcheng, hindi ba't lulutang na tayo? Siyempre naman. Ay naku. Ang ganda, anak. Sa ganitong koneksyon, kahit na ang matandang si Chen Shu ay may koneksyon sa sekretarya ng Lin Group, ang kanyang kumpanya, ay mapapasa atin pa rin. Masakit pa ba? Hindi na, inay. Binibining salamat sa iyo. Salamat sa pagligtas sa aking anak. Wala pong anuman. Binibining ang iyong pagliligtas sa buhay ko ay lubos kong pinasasalamatan. Oo nga. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang dapat pasalamatan ay ang aming chairman. Ito si Ginoong Chen. Ang lahat ng ginawa ko ay utos ng aming chairman. Dapat kayo ang magpasalamat sa kanya.
Ginoong Chen, mahina pa po kayo. Magpahinga muna kayo sa kama. Ginoong Lin. Hindi pa tayo nagkikita dati. Pero tinulungan mo agad ako. Sa totoo lang, nagkita na tayo noon pa. Matagal na rin kitang hinanap. Ngayon, sinadya kong pumunta para magbayad ng utang na loob. Magbayad ng utang na loob? Uh, Hindi. Nagkita ba tayo? Sa mga nakaraang taon, marami na po kayong natulungan. Pero para sa akin, kayo lang po ang tumulong sa akin. At kayo rin po ang nagturo sa akin kung paano mabuhay. Oo nga pala. Ginoong Chen, narinig kong may problema ang kumpanya ninyo. Ito pong pera, tanggapin ninyo. Ay, hindi. Hindi pwedeng ganoon. Tanggapin mo ito, Ginoong Chen. Ay, talagang hindi. Ito, ang perang ito, para sa inyo, malaking halaga rin ito, di ba? Kahit na tinulungan ko kayo noon, hindi ko ito matatanggap. Ginoong Chen, tanggapin ninyo. Ganito na lang. Ang perang ito, ituring ninyong parang puhunan ko. Puhunan? Oo. At saka, hihingi pa ako ng dagdag na interes. Ano? Interes. Piso lang ang hihingin ko. 1 piso. Ginoo. Ang 10 milyong ito, kailangan mo lang, 1 pisong tubo. 1 pisong tubo lang ang kailangan ko. Ginoong Chen, naalala mo pa ba ito? Ito. Ikaw. Naalala mo na ako? Ikaw yung batang lalaki noon na binilhan ko ng toolbox. Oo, ako yon. Ay, ikaw talaga pala. Hindi ko inaasahan. Ngayon, napakasipag mo na ngayon. Noon, kung hindi dahil sa tulong mo sa akin, hindi ako magkakaganito ngayon. Sa mga nakaraang taon, sinusundan ko ang mga yapak mo. Hindi ako nagpabaya kahit kailan. Ikaw pa rin ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya namin. Ang ginawa ko noon ay hindi para sa kapalit. At saka, ang narating mo ngayon ay bunga ng sipag at tiyaga mo. Boss Chen, ang perang ito, hindi ito basta pautang. May isang napakahalagang bagay ako na nais kong tulungan mo ako. Ano yon? Makalipas ang 3 araw, magkakaroon ng talumpati sa Lin's Group. Nais kitang anyayahan. Lin Group. Ikaw at ang Lin Group may pakikipagtulungan pa? Oo. Ang Lin Group naman, palagi kaming may pakikipagtulungan. Sa mismong press conference, may isang talumpati. Nais kong humingi ng tulong sa inyo. Bukod pa riyan, kapag nandoon na kayo, maiintindihan ninyo. Siya. Oo nga pala. Tungkol naman sa perang ito, sa hinaharap, tiyak na maghahanap ako ng paraan para mabayaran kayo. Mabuti. Ang aming kumpanya naman, taon-taon ay may isang regular na talumpati. Nais kong anyayahan kayo na sumama sa akin. Dapat talagang pumunta kayo. Ang tseke na ito, ingatan ninyo. Kung may anumang problema, maaari kang lumapit sa akin. O kaya naman kay Secretary Ye. Oo nga pala. Ang check nito, pwede bang palitan ng cash? Nais kong sa lalong madaling panahon, para sa mga empleyado ng aming kumpanya, maipuno na ang kanilang sahod. Walang problema. Shue, ikaw ang bahala. Opo. Sa ngalan ng Lin Group, mamuhunan sa Tianheng Group. At sa aking pangalan, mag-invest ng 30 bilyon. Ito. Ngunit ang cash flow ng Tianheng Group ay naputol na. At kumpara sa Lin Group, ang pamumuhunang ito ay talagang walang kabuluhan. Maaaring iniisip mo na ito'y para lamang magpasalamat. Isang biglaang desisyon. Ngunit ang nais kong sabihin sa iyo, ang kumpanyang kanyang pinamumunuan ay tiyak na magiging pinakamahusay sa buong bansa at maging sa buong mundo. Naiintindihan ko na. At isa pa, ang press conference pagkatapos ng 3 araw, nais kong ipahayag na si Ji Chen ang magiging pinakamalaking partner ng aming Lin Group. Opo. Sinasabi mo ba ang chairman ng Lin Group, si Chairman Lin, ay hindi talaga kilala si Chen Shu? Talagang may relasyon siya sa babaeng yon. Nakuha ko na ang impormasyon.
si Chairman Lin ng Lin Group. Ay hindi talaga kilala ang matandang yan. At saka, hindi rin siya espesyal na bisita ng Lin Group. Pero, may nalaman pa ako na isa pang balita. Anong balita? Balita ko, ang Lin Group ay may balak na pumasok sa Tianheng Group natin. Kailangan nating mauna bago ang press conference bukas. Para makuha ang kumpanya. Walang oras na masasayang. Kailangan nating agad makuha ang Tianheng Group. Dagdagan pa ng connection ko dito. Saka lang tayo magkaka-chance na makisama sa Lin Group na malaking backer. Pero sa ngayon, ang Tianheng Group ay nasa kamay pa rin ni Chen Shu. Puntahan natin si Chen Shu. Sa pagkakataong ito, talagang kailangan nating makuha ang Tianheng Group mula kay Chen Shu. At saka, ang ilang tao, sasamantalahin din natin siya. Auntie Wang, masaya naman sa ospital. Bakit gusto niyong bumalik dito sa lumang bahay? Ang ospital, hindi naman kasing ginhawa ng pagtira sa bahay. Tsaka, nakatanggap tayo ng napakaraming pera sa kanila. Nakakahiya namang gumastos ng pera ng iba. Nanay, huwag kang mag-alala. Ang perang yan, babayaran ko talaga sa lahat. Mabuti naman. Xiaolan, nag-bankrupt na ang kumpanya. Pagkatapos mabayaran ang sahod mo, maghanap ka na ng bagong trabaho. Bata ka pa. Ayokong makaapekto sa kinabukasan mo. Hindi, Chairman. Noong wala na akong mapuntahan, kayo ang nag-ampon sa akin. Na yung may problema kayo, hindi ko kayo iiwan. Bakit mo pa kailangan gawin ito? Chen Shu, magbayad ka. Isama mo muna si nanay sa loob. Litaw, Wang Yu. Bakit kayo ang nandito? Chen Shu, wala ka na bang konsensya kung hindi sinabi sa amin ni Ginoong Zhang na may pera ka palang itinatago at ayaw ipamahagi para kaming mga tanga na niloloko mo lang? Ginoong Chen, sayang ang tiwala naming lahat sa iyo noon. Nag-ambag pa kami para sa gamot ng nanay mo. Ganito ka lang pala sa amin. Wang Yu, Litaw, baka may hindi lang tayo pagkakaintindihan. Wala talaga akong itinatagong pera. Ikaw. Huwag kayong makinig sa kabulastugan nitong matandang ito. Itinago na niya ang pera. Tama. Noong kami pang magkapatid ay nasa Tianheng Group si Chen Shu, inilipat na niya ang lahat ng pondo at itinago. Oo, tingnan ninyong mabuti. Ito ang matandang ito. Siya ang dahilan kung bakit walang sahod. Kianer, bakit ninyo ginagawa? Chen Shu, halimaw ka talaga. Karapat-dapat ka ba sa tiwala naming lahat? Chen Shu, ngayon din, kailangan mong ibigay ang sahod namin. Kung hindi, hindi ka namin palalampasin. Magbayad ka, hindi ka namin palalampasin. Jiang Sanchun. At nitong tatlong walang utang na loob, nagkuntsabahan silang lahat. Ang pera, naipon ko na para sa inyo. Mamaya, tiyak na ibibigay ko sa inyong lahat. Ano pa ang hinihintay mo? Hintayin mong mailipat mo ulit ang pera? Oo nga, matanda. Kung sabi mo, naipon mo na ang pera, edi kung tunay kang lalaki, ngayon din, ibigay mo ang sahod sa lahat. Tama, ngayon na ibigay. Ngayon na ibigay. Kinukuha ko na ang pera. Mamaya na lang ibibigay sa inyong lahat. At kayong mga ito, pwede na akong pagtawanan ninyo. Pera bakit nyo pa kailangang hilabihin ng iba? Chen Shu, nakalimutan mo na ba ang Tianheng Group na hindi mo pa rin ibinibigay sa amin? Tama. Ang Tianheng Group, sa amin talaga dapat iyon. Chen Shu, inuutusan kita, ngayon din, agad-agad, na ilipat sa akin ang kumpanya. Gusto ninyong ilipat ko ang Tianheng Group? Panaginip lang yan. Nanay, pasok na tayo sa loob. Ikaw. Tumigil ka. Kahit na itago mo ang pera at hindi ibigay sa mga empleyado ayos lang. Ako na ang magbibigay para sa iyo. Pero, una, ibigay mo sa akin ang transfer agreement ng kumpanya para pirmahan. Tama. Chen Shu, wala ka bang pera para ipasahod sa mga manggagawang ito? Pero si Tatay Jiang ay maraming pera. May isa lang kaming kondisyon. Kailangan mong i-transfer sa amin ang Tianheng Group. Sabi ko na nga ba, hindi ko talaga ito itatransfer. Ang Tianheng Group. Nasa daan na ang pera. Ibibigay ko rin ito sa mga manggagawa. Ako, si Chen Shu. Hindi ako magsisinungaling. Totoo ba ang sinasabi ni Boss Chen? Nasa daan na ang pera? Nasa daan?
Ito lang ay palusot lang niya yan para dayain kayo. Mga tanga kayo. Naniniwala pa kayo? Matandang gago. Kahit magsinungaling ka man, mag-isip ka naman ng maayos na dahilan. Kung sinabi ni Tatay Jiang na ibigay mo, dapat kusang loob mong gawin. Matandang gago. Hindi ba't lagi mong sinasabi na itinuturing mo ang mga manggagawang ito bilang iyong mga kapatid? Bakit ngayon, ipinapasa mo lang ang isang shell company para sa kanilang sahod, ayaw mo pa? Ayaw mong magbigay ng pera, no? Si, ako muna ang magpaparusa sa iyo para sa mga manggagawang ito. Ako. Anong ginagawa mo? Anong gusto ninyong gawin? Siya ang inyong ama. Matandang bruha. Baka hindi mo pa alam ngayon. Kami at ang matandang ito ay wala ng relasyon. Ang tanging ama namin ngayon ay si Tatay Jiang. Matanda, wag mong isipin na dahil matanda ka na, hindi ka na namin kaya saktan. Matanda? Umalis ka na nga riyan. Kung hindi, kasama ka naming papaluin. Kianger, nakalimutan mo na ba? Noong bata ka pa at bumalik sa baryo, lagnat na lagnat ka. Pero ako, ang iyong lola, ang nagbuhat sa iyo ng ilang kilometro sa bundok para dalhin sa ospital. Matanda, pinilit ba kitang ihatid ako noon? Sudong, noong bata ka, mahilig ka sa candy. Natatakot si Xiaoshu na masira ang ngipin mo, kaya humingi ka sa lola. Ang mga ito, nakalimutan mo na ba? Matanda, iniisip mo ba talagang ikaw ang aming lola? Ha? Ayos. Hindi ba't dati binigyan mo lang ako ng ilang pirasong candy? Gusto mo ba? Ibabalik ko na lang sa iyo. Lola, ayaw ko ng pera. Kian, ayaw mo na rin ba sa lola? Ang tirintas na ginawa mo. Lola ang palaging gumagawa niyan para sa iyo noong bata ka pa. Tapos, unti-unti kitang tinuruan. Nakalimutan mo na rin ba? Ikaw talaga. Pwede bang wag ka nang magdrama? Ay, yung tirintas na ginawa mo sa akin noong bata ako. Ang pangit! Nakakapal ka pa ng mukha para sabihin iyan. Nanay, Tita Wang, kung may sisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pagkakaroon ng ganoon, anak na makasarili. Kung hindi dahil sa kanya, walang hiya, hindi marunong tumupad sa pangako, gumawa ng napakaraming kasalanang labag sa batas ng Diyos. Hindi naman sana kami ganito kalupit sa'yo. Mabuti ang sinabi mo. Matandang hayo. Dali-daliin mo ang pag-sign ng kasunduan sa paglipat ng kumpanya. Pirmahan mo na. Dali, isuka mo ang pera. hindi ko kailanman ibibigay ang kumpanya. Sa inyong mga walang utang na loob, kahit mamatay ako, hindi. Punyeta ka. Huwag mong saktan ang anak ko. Ikaw, isang maliit na sekretarya. Nakakapalang mukha mong makialam. I-let go mo ako. Noong una, ako ang nagmakaawa sa iyo. Para maging sekretarya ko, ayaw mo pa rin. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon. Gusto mo bang maging sekretarya ko? Panaginip mo lang iyan. May tapang. Gusto ko ang taong katulad mo na may tapang. Xiaolan? Chen Shudong, ikaw talagang walang utang na loob. Hayop ka talaga. Tumahimik ka. Matanda ka, nasa alitan mo na yan. Huwag mo galain. Bitawan niyo si Xiaolan. Matanda ka? Hinampas mo ako? Punyeta ka. Huwag niyo pong saktan ng anak ko. Karapat-dapat ka talaga. Huwag niyo pong saktan ng anak ko. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo pong saktan ng anak ko. Umalis ka dyan, matanda. Huwag niyo pong saktan ng... Nanay, lalabanan kita. Ayok kang asong ulol ka. Nangangagat ka pa, Chen Shu? Kung hindi mo pipirmahan ang kasunduan ngayon, papatayin talaga kita. Mga bata, atakehin nyo. Kung may mangyari, ako ang bahala.
Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Nakikiusap ako sa inyo. Mula nang bata pa siya, ni minsan, ako at si Xiaoshu ay hindi namin kayo sinumbatan, di ba? Bakit naman ninyo ginaganito siya? Nakikiusap ako sa inyo. Medyo sobra na ito. Ano ba yan? Isipin ninyo kung paano kayo tratuhin ni Chen Shu dati. Ngayon, nag-aalala pa kayo dahil dumating ang nanay niya? Tama ka, gaya ng anak, gayon din ang ina. Karapat dapat silang magdusa. Para sa inyong magkakapatid, hindi na nag-asawa o nagkaanak si Xiaoshu. Lahat ng pagmamahal niya ay ibinigay niya sa inyo. Bakit ninyo siya pinagbuhatan ng kamay? Huwag ninyong saktan ang anak ko. Lahat ng kasalanan ay kasalanan ko, ng matandang to. Kung gusto ninyong manakit, ako na lang. Saktan ninyo ako. Pabayaan ninyo ang anak ko. Sasaktan kita? Ang butot balat mong to? Kaya bang tumanggap ng sipa ko? Tingnan ninyo, ito ang inyong amo. Sa ganitong sitwasyon, iniisip pa rin ang sariling pera. Ayaw kayong pasahurin. Totoo, walang kwentang tao. Ngayon, dapat nating ipaglaban ang mga manggagawa. Walang pera, hay paano kayo bubuhay ng pamilya? Ha? Dapat siyang bugbugin. Bugbugin hanggang isukan niya ang pera para sa atin. Tama, suntukin ninyo. Hindi ako naniniwalang ayaw niyang ilipat sa akin ang kumpanya. Sandali. Matanda ka na, matigas ka pala. Kung ganun, siya na lang ang bugbugin natin. Matanda, kanina mo pa sinasabing huwag saktan ang anak mo. Ikaw na lang? Ako na lang. Sige, pagbibigyan kita. Aray? Mga bata, suntukin ninyo. Tigilan ninyo. Pipirma na ako. Okay na ba? Pipirma ako. Matandang lalaki. Kung pipirma ka, pirmahan mo na agad. Kung hindi, papatayin ko itong matandang babae. Boss Chen, huwag mong pirmahan. Ang Tianheng Group ay buong buhay mong pinaghirapan. Tumahimik ka. Chuer, huwag mong pirmahan. Pirmahan mo na. Tapos na akong pumirma. Pakawalan mo na siya ngayon. Sa wakas, napapirma na rin ang matandang ito. Ang ating mga sahod ay may pag-asa na. Boss Zhang, nakuha nyo na ang Tianheng Group. Ngayon, ang aming mga sahod. Hindi ba dapat kayo na ang magbigay para kay Boss Chen? Aray, Xiaoli, nakalimutan ko. Medyo gipit ako sa pera ngayon. Hindi ko kayang maglabas ng ganoong kalaking halaga. Ang mga sahod baka kailangan pang ipagpaliban. Ano? Pero huwag kayong mag-alala. Ang inyong mga sahod ay siguradong ibibigay ko. Pero kailangan lang ipagpaliban. Chen Shu, kung hindi, kunin mo ang mga perang itinatago mo at ibigay sa kanila. Jiang Sanchun. Ikaw. Ano ngayon? Ayaw mo pa ring ilabas? Sige, gigibain ko ang bahay mo. Jiang Sanchun. Iyon ang lumang bahay ko. Grabe na ang ginagawa mo. Sino ba ang may kasalanan kung ayaw mong ilabas ang perang itinatago mo? Hindi lang gigibain ang bahay mo. Gigibain ko rin ang lahat ng gamit sa loob. Ikaw? Ano pang hinihintay ninyo? Pumasok kayong lahat at gibain ang lahat. Tara. Tigilan ninyo. Wow, ang daming magagandang gamit. Ang bahay na ito, gibain ninyo. Opo. Sino ang may lakas ng loob? Tesk. Tigilan ninyong lahat. Sinong nagsabing walang pera si Boss Chen? Buksan mo yan. Chen Shu, paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Ang pera ni Boss Chen ay galing sa Lin Group. Para lang makapagbigay ng sahod sa inyo si Boss Chen, ipinagbili niya ang bahay at sasakyan niya hanggang sa tiniis niya ang sakit ng nanay niya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang pera ng Tianheng Group, si Chen Xiao ang kumuha noon. Kung hindi lang dahil muntik nang mapatay ang ina niya, paano niya kaya ilalabas ang ganito karaming pera? Tama. Nandito kami ngayon para tulungan kayong mabawi ang pera nyo. Tama.
Hatian na natin ang perang ito. Tapos, gibain natin ang bahay na ito. Tingnan ko kung sinong maglakas loob. Tawagin ang autoridad. Ipakulong silang lahat. Secretary Ye, 1 taon din silang naghirap. Para sa sahod, maiintindihan ko. Ako ang unang nagkulang sa pagbabayad ng sahod. Pasensya na sa inyong lahat. Utang ko sa inyo ang perang ito. Ibabayad ko na ngayon. Boss Chen, totoo ba to? Hindi ka nagsisinungaling? Baka naman nagkamali talaga tayo kay Boss Chen. Ganito na ang kalagayan niya. Pinagtatanggol pa rin tayo. Mga tanga, takot kayo? Sige, ako na. Tigilan mo yan. Mga hayop kayo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami magkakamali sa boss. Ano? Maghihimagsik ba kayo? Huwag niyong kalimutan. Ako na ngayon ang boss ninyo. Mga sinungaling kayo, mga kasama, suntukin nyo sila. Mga sinungaling kayo. Boss Chen, kami ay. Pasensya na po sa inyo. Boss Chen, kung alam lang namin na totoo pala ang sinasabi mo noon, hindi sana kami nagwalang bahala. Sa totoo lang, nadaya rin kayo. Tapos na yon. Halina't kunin na ninyo ang sahod ninyo. Halika, Li Tao. Salamat, Boss Chen. Halika, Wang Yu. Boss Chen, may utang na loob kami sa inyo. Tumayo ka. Boss Chen, malapit nang magsimula ang press conference. Baka gusto niyo pong pumunta muna sa hotel para maghanda. Sige, salamat, Secretary Ye. Kian, nakarating na rin kayo. Ito po si ama ni Kian, di ba? Naghanap kami sa inyo ng matagal. Ginoong Jiang, narito na po kayo. Maupo po kayo. Sino siya? Brother Mang, kilala niyo rin ba ang tatay ko? Hindi pa ninyo alam, siya ang malaking tagapagligtas ni Chairman Lin. Mga kasama, sa press conference ngayon, siya ang VIP. Siya rin ang magiging malaking shareholder ng Lin Group. Ginoong Zhang, narinig ko na ang Lin Group ay nag-invest sa iyo ng 100 bilyon. Sana naman di mo kami kalimutan. Oo nga, napakatalas ng mata ni Ginoong Zhang. Naiinggit kami sa iyo, Ginoong Jiang. Ang ugnayan ninyo ni Chairman Lin, maaari bang ikwento ng detalyado? Bakit? Ito bang press conference ay para sa aking amang si Jiang ang inihanda? Ginoong Jiang, ito ang aking calling card. Ako ang hepe ng Jiangcheng First Steel Plant. Ikaw ang panganay na anak ni Ginoong Zhang, di ba? Talagang kahanga-hanga ang itsura. Ang pangalawang anak naman ay may magandang aura. Talagang mga sip-sip. Ikaw po ang anak na babae ni Ginoong Zhang, di ba? Napakaganda mo talaga. Mayroon akong anak na lalaki na kapareho mo ng edad. Baka sakaling. Umalis kayo! Sige na, huwag ka nang magalit. Nauuhaw ako. Ginoong Zhang, hoy. Uminom ka ng akin. Salamat. Sino sila? Chen Shu, walang kwenta ka. Anong ginagawa mo dito? Itong matandang ito, anong karapatan mo para pumunta dito? Oh, alam ko na. Si Yeshua na puta ang nag-imbita sa'yo, di ba? Matandang di mamamatay-matay. Mukhang malalim ang samahan mo ni Yeshua na putang yan, Chen Xian, anong pinagsasabi mo? Ano? Mali ba ang sinabi ni ate? Chen Shu, di mo ba tiningnan sa salamin ang sarili mo? Dito ba dapat ang tulad mo? Inimbita ako. Bakit di ako pwedeng pumunta dito? Chen Shu, hindi ka na ngayon ang boss ng Tianheng Group. Mas mabuti pang magpakita ka ng delikadeza. Umalis ka na rito. Kung hindi, huwag mong sisihin ang pagiging bastos ko. Inimbita ang aming Ji-Chen. May imbitasyon siya. Anong karapatan mo para paalisin siya? Si Jijiang lang ang aking ama ang tunay na bida sa press conference na ito. Kung sino man ang gusto niyang paalisin, ay dapat umalis. Diba, mga kasama? Tama. Oo, si Ji Zhang ay ang tagapagligtas ni Chairman Lin. Siya ang inimbita ni Chairman Lin para paalisin ang isang maliit na tao sa press conference. Napakadali lang noon.
Tama. Oo, payo ko sa inyo. Makinig kayo kay Jizang. Lumabas na kayo agad para di kayo mahirapan. Matanda. Payo ko sa'yo. Umalis ka na lang. Huwag mong galitin si Jizang. Kapag ginawa mo yon, para mo nang ginalit ang buong Lin Group. Sino ang may lakas ng loob na paalisin siya? Secretary Yi. Siya ang secretary ng chairman. Nagtatanggol siya kay Chen Shu ng ganito? Ji-Chen, ikaw ang personal na inimbita ng aming chairman. At higit pa riyan, ikaw ang bida sa press conference na ito. Tingnan ko kayo. Sino ang may lakas ng loob na paalisin siya? Ako'y inimbitahan ng chairman. Baka naman. Siya, nagbibiro ka ba? Isang walang kwenta lang yan. At si Chairman Lin pa ang personal na mag-aanyaya sa kanya? Kung magsisinungaling ka, humanap ka naman ng magandang dahilan. Yeshwe, ang kalabuan ng relasyon mo sa matandang to, hayaan na natin. Pero naglakas ka pa ng loagas. Nang ganyan sa ganitong okasyon, hindi ka ba natatakot na tanggalin ka ni Chairman Lin? Ang tagapagligtas ni Chairman Lin ay si Daddy Zhang ko at nandito siya ngayon, samantalang siya ay isang pilay. Nawalan na nga ng kumpanya, paano pa siya magkakaugnay sa Lin Group? Tama. Nandito si President Zhang, tapos magkakalat ka pa ng chismis? Chen Shu, alam mo ba kung ikaw nga ba ang tagapagligtas ni Chairman Lin? Yeshwe, sa mga nakaraang araw na wala ka sa kumpanya, alam mo ba na si Chairman Lin ay nag-invest ng 12 bilyon sa Tianheng Group? At itong siya ang pangunahing bisita sa press conference ngayon. Siya rin ang tagapagligtas ni Chairman Lin. At malamang, siya ang magiging pinakamalaking shareholder ng Lin Group. Tang Mo, siya ang hinahanap ng aming chairman Lin. Ang tatlong to ay wala silang iba kundi mga walang utang na loob. Tama na. Maliwanag na may something kayo nitong si Chen Shu, kaya ka ganyan magsalita dito. Limang, ano bang pinagsasasabi mo? Yeshwe, para sa kabit mong ito, si Chen Shu, ang mga ginawa mo, sinabi ko na kay Mangge. Ikaw naman, handa ka ng mamatay. Yeshwe, kung may relasyon kayo ni Chen Shu, okay lang sana. Pero narinig ko rin na ginamit mo ang pondo ng kumpanya para sa kabit mong ito. Ngayon, nagkalat ka pa ng chismis na si Chen Shu ang tunay na nagligtas kay Chairman Lin. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung malaman ito ni Chairman Lin? Ang perang ibinigay ko kay Chairman Chen, galing mismo sa aming chairman. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin. Puta ka! Secretary Ye. Mas mabuti pang umalis na kayo sa lugar na ito. Pagnanakaw ng ari-arian, pagkakalat ng chismis, ang mga ginawa ninyong ito kapag sinabi ni Mangge kay Chairman Lin. Sa tingin mo ba, makakalabas pa kayo ng Lin Group? Si Zhang Bako ang tagapagligtas ni Chairman Lin. Basta magsalita lang si Zhang Bako kay Chairman Lin. Sa Jiangcheng, wala nang lugar para sa inyo. Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Umalis na kayo sa venue. Huwag ninyong dudumihan ang paningin ko. Kung hindi, babasagin ko ng tuluyan ng mga binti mo. Limang, Zhang Sanchun, ang laki ng apog ninyo ah. Si Chairman Chen ang tunay na tagapagligtas ng aming chairman. Ang press conference na ito ay para lang sa kanya. At ang perang ibinigay ko kay Chairman Chen ay personal na inabot ng aming chairman. Siya ang pinakamalaking partner ng Lin Group. Boss, kami po ay mag-out ng alas 8 ngayong gabi. Tingin nyo, pwede ba? Ano? Sumunod kayong lahat sa akin. Gusto kong makita kung sino ang magkakalakas ng loob na walang respeto sa aking tagapagligtas. Secretary Yi, wala ka bang sira sa ulo? Sa tingin mo maniniwala kami sa mga kasinungalingan mong ito? Oo nga. Paano pwedeng maging tagapagligtas ni Chairman Lin ang isang tulad ni Chen Shu? Tama. Malamang hindi alam ng lahat, di ba? Si Chen Shu na ito, hindi lang niya inagaw sa pamamagitan ni Ye Xue ang mga ari-arian ng Lin Group, kundi ginamit din niya ang pondo ng sarili niyang kumpanya at hindi niya binayaran ang sahod ng mga manggagawa. Ang isang taong immoral at may masamang ugali tulad niya, paano pwedeng maging tagapagligtas ni Boss Lin? Talagang walang kwenta si Chen Shu. Hanggang sa sahod ng mga empleyado ay hindi niya binayaran. Sino sa mga manggagawang iyon ang walang pamilyang umaasa sa kanila? Dapat mamatay si Chen Shu. Ang sahod ng mga empleyado, matagal nang binayaran ng aming boss Chen. Pero ang nakita ko lang, ibinigay mo ang pera ng Lin Group kay Chen Shu. Hindi ko nakita na binayaran mo ang sahod nila. Oo nga, hindi lang iyon. Sasabihin ko sa inyo, si Chen Shu na ito dahil sa pera. Kahit ang sarili niyang ina na may liver cancer ay hindi niya iniligtas. Ano? Dahil sa pera, hindi man lang pinagamot ang sariling ina at nakikipagkalantari pa sa babaeng ito. Si Chen Shu ay isang tunay na hayop na bihira sa 100 taon. Ang isang tulad ni Chen Shu, nangangarap pa na siya ang tagapagligtas ni Chairman Lin?
Hindi ba't paninira lang iyon sa pangalan ni Chairman Lin? Yeshwe, talagang wala kang hiya. Kahit na malabo ang relasyon mo sa matandang ito, hayaan na natin. Pero ang lakas ng loob mong manira ng puri kay Chairman Lin dito. Hindi ka palalampasin ni Chairman Lin. Kayong mga walang utang na loob, kahit na magsinungaling ka tungkol sa akin, hayaan na. Pero huwag mong dungisan ang puri ni Binibining Ye. Kami ang nagsisinungaling tungkol sa iyo? Ikaw ang nagsisinungaling tungkol sa relasyon mo kay Chairman Lin. Kayo nitong magpartner. Lumabas ka agad sa venue. Kung hindi, ipapaalam ko kay Chairman Lin ang lahat ng ginawa ninyo at palalaganapin ko ang mga iskandalong ito sa buong Jiang City. Kayo. Chen Shu, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumabas ka kaagad sa aking venue. Jiang Sanchun, may pinangako ako sa isang tao na pupunta ako sa mismong launching event. Hindi ko pwedeng sirain ang pangakong yon. Kanino ka nangako? Hindi mo sasabihing si Chairman Lin, di ba? Baka naman sasabihin mo na itong launching event ay kanyang isinamo para lang pumunta ka. Ang taong yon ayaw pa ring umalis, no? Mga kasama bagamat ang launching event na ito ay inorganisa ng Lin Group. Ang layunin nito ay para ipahayag ang pakikipagtulungan sa aming Tianheng Group. Sabihin ninyo sa lugar na ito. Hindi ba't ako'y kalahating may-ari? Oh. Samantalang si Chen Shu nagnakaw ng kumpanya, nagpabaya sa sahod at higit sa lahat kahit ang kanyang ina ayaw niyang tulungan. At saka nagkukunwari pa siya ang tagapagligtas ni Chairman Lin. Sabihin ninyo, karapat-dapat ba siyang mamatay? Karapat-dapat. Mabuti. Ako si Jiang Sanchun, bilang kalahating may-ari ng lugar na ito at tagapagligtas ni Chairman Lin, sabihin ninyo, may karapatan ba akong palayasin ang matandang hayop na ito sa venue? Meron. Siya. Kung gayon ngayong araw ako si Jiang Sanchun ay kikilos para kay Chairman Lin at itataboy ang matandang hayop na mas masahol pa sa hayop palabas ng venue. Si? Kianger, Donger. Itapon niyo ang matandang ito para sa akin. Dalawang suwail, magagawa mo ba yon? Matanda ka para sa kabutihan mo ito. Kapag dumating na si Chairman Lin, ikaw at si Ye Shui ang nagkukunwaring mga tagapagligtas ni Chairman Lin, hindi kayo pahihintulutan ni Chairman Lin. Ito ang Lin Group. Huwag kayong magkakagulo. Tumabi ka. Ang aking dad Jiang ay tagapagligtas ni Chairman Lin. Dito sa Lin Group, gagawin namin ang gusto namin. Hinahamon ninyo si Ginoong Chen, hindi ba kayo natatakot na magdulot ito ng paghihiganti ni Chairman Lin? Ha? Paghihiganti? Kung maghihiganti man siya, si Chairman Lin mismo ang uunang maglilinis sa mga hayop na tulad ninyo. Mga putang ina ninyong dalawa, hanggang ngayon, ipinagtatanggol pa rin ninyo ang matandang ito? Kapag nakipagtulungan na si Daddy Zhang sa Lin Group, pagkatapos noon, ako mismo ang magtuturo sa inyo ng tamang asal. Suntukin ninyo. Tumigil kayo. Huwag ninyong saktan sila. Umalis na tayo. Umalis? Huli na ang lahat para umalis kayo. Lahat ng narito, sugurin ninyo. Hoy, kayo. Dumating na si Chairman Lin. Chairman Lin, sa wakas po ay dumating na kayo. Ang tagal po naming naghintay sa inyo. Sino ka? Hindi ninyo po ako nakikilala. Ako po ang naging biyaya sa inyo. Ang press conference ninyo ngayon, hindi ba't para sa akin ito? Tingnan ninyo, dito sa venue, may mga nanggugulo. Huwag po kayong mag-alala. Paalisin ko na ang matandang ito. Partner? Daddy Zhang! Ang laki ng apog ninyo. Chairman Lin, bakit mo ako sinaktan, Chairman Lin? Ako ang tumulong sa'yo. Ginoong Lin, alam ko, Ginoong Zhang, bilang host ng event, hindi niya naayos ang sitwasyon. Ako ang humihingi ng paumanhin. Sa ngalan niya. Kaya pala galit si Chairman Lin kay Ginoong Zhang dahil hindi niya naayos ang sitwasyon dito. Kaya pala sinaktan niya si Ginoong Zhang. Pinaghirapan ni Chairman Lin ang pag-oorganisa nitong press conference para ideklara si Ginoong Zhang bilang partner. Tapos, nagkagulo tuloy. Siyempre, hindi masaya si Chairman Lin. Kasalanan ito ni Chen Shu. Paumanhin po, Chairman Lin. Kasalanan ko po ito. Kung may sisihin, si Chen Shu ang dapat sisihin. Ang matandang to. Huwag kayong mag-alala. Tatawagin ko na ang mga tao para itapon siya. Tianger at Donger, ano pang hinihintay ninyo? Itapon nyo na itong matanda ngayon din. Kayong dalawa. Chairman Lin, ako po ang anak ni Ginoong Zhang at girlfriend ni Mang Mang.
pwede po bang magtrabaho sa Lin Group? Umalis ka. Oo nga, bilisan nyo. Huwag nyo nang hayaang madumihan ang paningin ni Ginoong Lin. Itapon nyo na siya. Tumigil kayong lahat. Ito. Ayos lang po ba kayo? Okay lang ako. Hindi ko inaasahan. Ikaw pala, ang chairman ng Lin Group. Ang bata mo pa't matagumpay ka na. Nag-aalala pa pala si Boss Lin kay Chen Shu. Ano ba yan si Chen Shu? Bakit pa kailangang... di ba, si Boss Jiang ang dapat na utang na loob ni Chairman Lin? Ginoong Chen, hindi ko sinabi sa'yo noon dahil natatakot akong kung malaman mo, hindi ka napupunta sa aming launch event. Dahil nangako ako sa iyo, dapat talagang pumunta ako. Hindi ko sila kailanman inimbitahan. Sino ang nagpapasok sa kanila? Siya, si Limang. Chairman Lin. Si Zhang Sanchun. Hindi ba siya ang iyong benefactor? Benefactor? Limang. Simula ngayon, tinanggal ka na. Ano? Mang. Chairman Lin, bakit mo tinanggal si Limang? Ang hinahanap mo, hindi ba ang aking ama? Chairman Lin, pagkatanggap namin ng balita, dinala na namin agad ang aming ama para sa iyo. Chairman Lin, baka nakalimutan mo na. Nakalimutan mo na ba ang iyong benefactor, ang aking ama? Aray, tama sila, Chairman Lin. Ako ang iyong tunay na benefactor. Hindi mo ba naalala na noong mga panahong iyon, tumulong ako sa iyo? Tumulong ka sa akin? Ano ang tinulong mo sa akin? Ako? Ay naku. Ang mga pangyayari noon, paano ko naman maalala ng malinaw? Ang katulad mo, karapat-dapat bang maging benefactor ko? Ikaw, baka naman gusto mong maging walang utang na loob. Mga tauhan, ulihin ninyo sila at palayasin. Huwag naman. Ginong Chen, itutulak ko kayo sa entablado. Si Chairman Lin mismo ang nagtutulak kay Chen Shu papunta sa entablado. Sino ba talaga si Chen Shu? Bakit ganun ang paggalang sa kanya ni Chairman Lin? Baka si Chen Shu ang... Ngayon, ipinahahayag ko na si Ginoong Chen Shu ang magiging pinakamalaking partner ng Lin Group. Ito. Ano? Ipinahayag ni Chairman Lin na si Chen Shu ang magiging partner ng Lin Group. Paano nangyari yon? Si President Zhang dapat ang tagapagligtas ni Chairman Lin. Si Chen Shu, isa lang siyang taong walang-wala. Anong karapatan niya para maging partner ng Lin Group? Imposible yan. Ako ang tunay na nagligtas sa'yo. Tama po, Chairman Lin. Kayo po, hindi po kayo pwedeng hindi makipagtulungan sa aking godfather at makipagtulungan sa isang dayuhan. Huwag naman po sana kayong maging walang utang na loob. Mga ginang at ginoo, siguradong nagkamali lang si Chairman Lin kanina. Ang dapat niyang ipahayag bilang partner ng Lin Group ay ako si Zhang Sanchun. Hindi siya ang aking tagapagligtas, kundi si Ginoong Chen Shu. Paano nangyari yon? Imposible. Ayon mismo kay Limang, ako raw ang nagligtas sa'yo. Tama, Mang Li. Hindi tayo niya lolokohin. Limang, Naalala ko, ang nagligtas sa inyo ay ang ama ng magkapatid na Chen. Ang inyong ama. Hindi ba si Chairman Zhang ang aming ama? Baka naman. Tatlong walang utang na loob na traidor, ni hindi nyo na alam kung sino ang nagpalaki sa inyo ng 20 taon. Naguguluhan na ba kayo? Chen Shu, ang tunay na nagligtas kay Chairman Lin? Totoo palang si Chen Shu ang matandang yon. hindi pwede. Ako dapat ang nagligtas kay Chairman Lin. Ako yun. Ni hindi mo alam kung paano mo ako tinulungan. Tapos, magpapanggap ka pa bilang aking tagapagligtas. Wala na. Talagang wala na tayo. Ano naman ngayon? Ako na ngayon ang boss ng Tianheng Group. Ang pakikipagtulungan mo sa aming Tianheng Group ay dahil hinahangaan mo ang aming mga distributor at reputasyon sa industriya, di ba? Hindi ako naniniwalang makikipagtulungan ka kay Chen Shu. Isang walang kwentang taong wala namang wala. Ano naman, isang Tianheng Group lang yan. Basta't payag si Boss Chen na makipagtulungan. 10 Tianheng Group man yan, hindi pa rin katumbas si Boss Chen. Ipinapahayag ko? Ang pagpapawalang bisa sa lahat ng pakikipagtulungan sa Tianheng Group. Sa lugar lang kung saan naroon si Boss Chen, ako ay handang mamuhunan. Ang Tianheng Group, kung wala si Boss Chen, ay wala rin. Lin Dong,
Pagsisisihan mo ang desisyong ito na ginawa mo ngayon. Ipinapahayag ko na si Boss Chen ang magiging pinakamalaking partner ng aming Lin Shi Group. Kasabay nito, sa loob ng Lin Shi Group, siya ay magkakaroon ng katumbas na posisyon sa akin. Shaolin, ito. Ginoong Chen, dapat po ninyong tanggapin ang lahat ng ito. Kayo lang po ang dahilan kung bakit magtatagumpay ang aming kumpanya. Lindong, si Chen Shu na ito, ang taong laging nagkakautang sa sahod, ang kinakausap mo? Hindi ka ba natatakot na madungisan ang pangalan ng Lin Shi Group? Tama, itong si Chen Shu, hindi lang nagkakautang sa sahod ng mga empleyado, kundi ninanakaw pa ang mga ari-arian ng kumpanya. At hindi lang yan, itong matandang to, hindi lang lahat ng pera ang kanyang inembargo, pati ang kanyang inang may cancer, ay hindi niya tinulungan. Hayaan lang niyang mamatay ang kanyang ina. Hindi ko akalain na ganoon pala si Chen Shu. Si Chairman Lin ay nakikipagtulungan sa ganitong klaseng tao. Talagang bulag. Si Chen Shu ay naging pinakamalaking partner ng Lin Shi Group. Sa tingin ko, ang Lin Shi Group ay tapos na. Nagsisinungaling kayo. Hindi nagkautang sa amin ng sahod si Boss Chen. Nagsisinungaling lang silang lahat. Boss Chen, matagal na niyang binigay ang sahod namin. Kaming mga tao rito ay galing sa probinsya. Bawat isa sa amin ay may pamilya na binubuhay. Si Boss Chen ang tumanggap sa amin. Binigyan pa kami ng malaking sahod. Kahit noong ang kumpanya ay nasa pinakamahirap na panahon, binigyan pa rin kami ni Boss Chen ng sahod. Hindi kailanman naging pabaya sa amin si Boss Chen. Oh, hindi kailanman. Naging pabaya sa amin. Ako ang ina ni Shuer. Hindi kailanman pinabayaan ni Shuer ang pagpapagamot ko. Mabait ang puso ng batang ito mula pagkabata. Lagi siyang tumutulong sa abot ng kanyang makakaya. Ilang dekada na siyang gumagawa ng mabuti. Hindi ko inaasahan na makakatagpo siya ng mga taong walang utang na loob na tulad ninyo. Napakasama talaga ng mga taong ito. Ganito pa nila sirain ang pangalan ni Boss Chen. Muntik na akong maniwala sa kanila. Hayop talaga. Akala ninyo saan galing ang sahod at panggamot? Galing iyon sa pakikipagsabwatan ni Chen Shu kay Ye Shue sa paglustay sa pondo ng Lin Group. Iyon ang pinagmulan. Paglustay sa ari-arian ng Lin Group, si Chen Shu at si Ye Shue ang laki ng kapal ng mukha nila. Hindi siguro palalampasin ni Chairman Lin si Ye Shue at Chen Shu ang bagay na ito. Kung sadyang kakampihan ni Chairman Lin si Chen Shu, baka hindi niya magawa iyon. Chen Qiang, ano ba ang sinasabi mo? Jiang Sanchun. Chen Qiang. Sa buong buhay ko, ako si Chen Shu ay matuwid. Malinis ang bawat sentimo. Walang bahid dungis. Hindi ko kailanman ginawa ang anumang masamang balak. Malinis at walang bahid dungis. Sabihin mo sa akin, ang mga perang ibinigay sa iyo ni Ye Shue. Saan galing iyon? Inutang ko ang pera. Ano? May problema ka sa akin? Ang perang iyon ay aking personal na ari-arian, sa aking pangalan lang bilang individual. Sa interes na ₱1 ipinahiram ko kay Boss Chen. Hindi ako nagkakamali, no? Si Chairman Lindong ay nagpahiram sa interes na ₱1 kay Chen Shu. Ganito kalaking halaga? ₱1 interes? Ang interes na ito ay napakaliit naman. Paano ito posible? ₱1 interes. Kahit na gusto mong ipagtanggol si Chen Shu, dapat humanap ka ng mas magandang dahilan. Noong mga nakaraang taon, kung hindi dahil sa tulong ni Boss Chen sa akin, hindi ako makakabuo ng Lin Group at wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Ang maliit na interes na iyon. Kung ikukumpara sa tulong na ibinigay ni Boss Chen sa akin, ay wala talaga. Sa halip, kayo, si Boss Chen, ay naghirap para kayo'y mapalaki. Ngunit ginantihan ninyo ng masama ang kabutihan. Tinalikuran ninyo siya para sa mga kaaway. Hindi ba kayo nahihiya kay Boss Chen? Sino yan? Kayo, para makuha ang Tianheng Group ni Boss Chen, sinaktan ninyo si Boss Chen ng walang awa? Si Boss Chen ay may malaking utang na loob sa inyo. Kayo, mas masahol pa kayo sa hayop. Si Jiang Sanchun at mga kapatid na Chen ay talagang napakasama. Kanina ay muntik na kaming malinlang nila. Muntik na naming mapagbintangan si Boss Chen, ang mabuting tao. Ang mga taong ito ay walang mabuting ginawa. Gusto ko silang patayin. Patayin sila. At saka, ang paggamit ninyo ng walang pahintulot sa mga asset ng Chen Group ay iniimbestigahan na ng aming Lin Group. Hindi na magtatagal at ang resulta ay lalabas ang katotohanan. Nagsisinungaling ka. Ang mga asset ng Tianheng Group ay inilipat mismo ni Chen Shu. Tama! Ang perang iyon
ay kinuha mismo ni Chen Shu. Kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon ng Lin Group, sa oras na iyon, malilinaw ang lahat. Kayo ay hindi makakatakas sa parusa ng batas. Dinungkayan at pinagbintangan ang aking tagapagligtas. At inilipat ang mga ari-arian ng Tianheng Group. Maniwala ba kayo o hindi na ngayon din ay ipapasok ko kayo sa bilangguan? Chairman Lin, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo na kami. Chairman Lin, hindi namin sinasadya ito. Ang lahat ng ito ay si Daddy Jiang. Hindi si Jiang Sanchun ang pumilit sa amin. Oo nga! Chairman Lin, si Jiang Sanchun ang nag-utos sa amin na ilipat ang pondo ng kumpanya. Siya ang nag-utos sa akin na dungkain si Chen Shu. Kayong mga... Ang inyong pagkakautang ay kay Chairman Chen, hindi sa akin. Huwag kayong humingi ng tawad sa akin. Chairman Chen, ngayon, siya ang pinakamalaking kasosyo ng Lin Group. Siya lang ang makakapagpasya sa kinabukasan ninyo. Tatay, nagkamali ako tatay. Tatay, hindi namin dapat naniwala sa kasinungalingan ng iba para ipagkanulo ka. Tatay, pakinggan mo ako. Si Jiang Sanchun ang may sala. Siya ang hayop na ito ang nangudyok sa akin. Inutusan niya akong ilipat ang pondo ng kumpanya. Siya ang nangudyok sa akin na dungkain ka, tatay. Noong mga nakaraan, bakit hindi ko maalala na tinawag ninyo akong tatay? Ngayon lang kayo naisip tawagin akong tatay? Tatay, mag-ama tayo. Patawarin mo na kami. Patawarin kayo? Noong inilipat ninyo ang mga ari-arian ng Tianheng Group, naisip ba ninyo ang mangyayaring ito? Noong ako'y inyong sinaktan at inapi ang aking ina, naisip ba ninyo na may araw na ito ang kasalanan ng langit? Maaari pang patawarin. Ngunit ang kasalanan ng sariling gawa ay hindi mapapatawad. Tatay, ako. Kahit na ako, si Chen Shu, sa loob ng ilang dekada ay nagpakabuti at nag-abuloy at may malawak na pangunawa. Ngunit ang inyong ginawa ngayong araw na ito ay nararapat lamang na magkaroon ng katapat na parusa. Tatay, si Jiang Sanchun. Siya ang gustong apakan. Kaya pinilit niya kami. Ilipat ang mga asset ng kumpanya. Oo, tatay. Dahil lahat kay Jiang Sanchun, pinapunta niya kami sa lumang bahay para hanapin ka. Pinuwersa kami na. Kunin ang Tianheng Group. Kung hindi, papatayin niya kami. Kayong tatlong walang utang na loob. Malinaw na kusang loob kayo. Sabi ninyo, itong matandang Chen Shu, lahat ng asset ng kumpanya, dapat sana ay sa inyo. Kayong gustong agawin ang kanya ng Tianheng Group at saka ang Lin Group na ito. Hindi niya hawak. Kumpletong ebidensya. Kayong mga tanga, nagkandara pa, nasabi. Bulag talaga ang mata ko. Paano ko pinalaki kayong tatlong tanga bilang mga anak? Dahil lahat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, maaabot ko ang kasalukuyang kalagayan? Punyeta ka. Kasalanan ko? Kayong tatlong tanga. Kaunting pang-akit ko lang. Kayang-kaya ninyong talikuran ang nagpalaki sa inyo. Ang amang ilang dekada na. Hayop kayo. Punyeta ka. Jiang Sanchun, ngayon na, agad. Humiling ng tawad sa tatay ko para patawarin niya kami. Anak ka ng puta. Walang utang na loob. Hinahamon mo ako? Ako ang tunay mong ama. Humiling ka ng tawad sa tatay ko. Humiling ng tawad. Kian, ayos ka lang ba? Sinaktan mo ako? Tanga ka. Kung hindi dahil sa sinabi mo sa akin, si Jiang Sanchun ang tagapagligtas ni Chairman Lin. Magkakaroon ako ng ganitong kalagayan ngayon. Tanga. Kami ang nagkamali. Patawarin mo na kami. Tatay. Ang lahat ng ito ay dahil sa inyong sariling gawa. Tatay, hindi mo pwedeng baliwalain ang ating pagiging mag-ama sa loob ng maraming taon. Tatay, nakikiusap ako sa iyo, tatay. Patawarin mo na ako. Tatay, dahil sa amin, dahil nabulag kami ng kasakiman. Tatay, naniwala kami sa mga paninira ni Jiang Sanchun. Pero hindi mo kami dapat ipagtabuyan ng ganito, tatay. Nangangako kami, mula ngayon, hindi na kami gagawa ng masama. Magiging mabuting anak kami sa'yo. Huli na. Kayong tatlo, masasama ang ugali, hindi nagsisisi. Kung hindi kayo matututo sa dapat na aral, kayo, hindi talaga matututo. Boss Chen, ano po ang utos ninyo? Paano po sila dapat tratuhin? Palayasin niyo sila. Mula sa Jiangcheng, ganap na ipagbawal. Si Po. Gawin ang ayon sa utos ni Boss Chen. Si. Hindi nyo kami pwedeng ganyanin, tatay. Tatay! Tatay! Patawarin niyo na kami.
Aminado na po kami sa pagkakamali. Mga kasama, si Boss Chen ang magiging pinakamalaking partner ng Lin Group. Ngayon, si Boss Chen na ang magsasalita. Ako, si Chen Shu. Sa buong buhay ko, nagsikap akong maging mabuti. Sa pagiging tao man, o sa pagpapatakbo ng negosyo, lagi kong sinusunod ang prinsipyo ng pagiging makatao. Tapat at mabait akong nakikitungo sa mga customer, sa mga empleyado, at sa mga kasosyo sa negosyo. Ngayon, sa malaking tiwala ni Chairman Lin, siya, hindi ko sasayangin ang tiwala ni Chairman Lin. Tatanggapin ko ang responsibilidad na ito at ang responsibilidad ng kumpanya sa lipunan para sa lipunan makalikha ng mas maraming halaga. Mga kaibigang mamamahayag, naniniwala ako na sa pamumuno ni Boss Chen, ang Lin Group ay lalo pang uunlad, aakyat sa mas mataas na antas. Oy, kayong mga ito, Kayong tatlo, walang kayong silbi. Walang kwenta kayong mga basura. Zhang Sanchun, ikaw pa ang may ganang magsalita. Kung hindi dahil sa'yo, si Chen Shu ay ama pa rin namin. Ang nakipag-alyansa sa Lin Group, kami rin yun. At yung 5 na yon, kung hindi niya kami nilinlang na si Zhang Sanchun ay tagapagligtas ni Lindong, paano kami mapupunta sa ganitong kalagayan ngayon? tama na. Huwag na kayong magsalita. Alam na ng Lin Group ang lahat ng ginawa natin. Sa tingin mo ba, papayagan tayo nilang mabuhay? Huwag ninyong kalimutan. Ako pa rin ang boss ng Tianheng Group. Basta't may resources ako ng Tianheng Group, kaya kong makabangon muli. Maganda ang sinabi mo. Ikaw si Ginoong Zhang Sanchun, di ba? Oo, ako. Ako si William mula sa Banana Group ng Meigo. Ang aming Banana Group ay nais makipagtulungan sa inyong Tianheng Group. Banana Group? Ang tinutukoy mo ba ay yung nangungunang kumpanya sa chip industry ng Meiguo, ang Banana Group? Tama. Ang nangungunang kumpanya sa Waksha. Ang Yaoguang Group ay naglulunsad ng isang kompetisyon. Ang sino mang makakagawa ng chip na kailangan ng Yaoguang Group at matugunan ang mga kinakailangan para makipagtulungan sa Yaoguang Group ay makakakuha ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa Yaoguang Group at maging nangungunang kumpanya sa larangan ng chip. Ganon ba? Kaya nga, ang aming Banana Group ay nais makipagtulungan sa inyong Tianheng Group. Gamitin ang inyong mga resources sa industriya at mga distributor upang maging nangunguna sa buong industriya ng chip. Totoo ba ito? Narinig kong may galit kayo sa Lin Group. Kung papayag kayong makipagtulungan sa amin at manalo sa kompetisyong ito, ang Lin Group ay madudurog ninyo sa ilalim ng inyong mga paa at hindi na muling makakabangon. Ay naku. Napakaganda. Sumasang-ayon ako. Gusto kong makipagtulungan sa'yo. Gusto kong durugin ang Lin Group, Ginoong William. Yung chip, pinag-overtime ko na ang aming mga empleyado at pinagpupuyatan nila ang pagde-develop. Sinisiguro ko matatapos ito sa loob ng linggo. Mabuti. Dapat sigurado ang kalidad. Kailangang umabot sa pamantayan ng Yaoguang Group. Huwag po kayong mag-alala. Narinig ko rin na ang Lin Group ay may balita na sasali sa paligsahan, makikipag-agawan sa atin para sa karapatang makipagtulungan. Dapat mas mabilis at mas maayos kayo kaysa sa Lin Group sa pagdevelop. Kahit na ang Lin Group ang nangungunang grupo sa Jiangcheng, pero ang aming Tianheng Group ay may napakaraming mahuhusay na empleyadong may dekada ng karanasan. At meron din tayong napakagagaling na mapagkukunan ng distributor. Huwag po kayong mag-alala. Hindi nila tayo kayang talunin. Mabuti naman. Salamat sa hirap. Taizang, ngayon pwede na nating ganap na ibaba ang Lin Group, di ba? Ngayon alam mo ng tatay mo ako. Pakikinggan ninyong tatlo. Kapag nakuha na natin ang laban na ito, ang aming Tianheng Group ang papalit sa Lin Group bilang nangungunang grupo sa Jiangcheng. Sa oras na iyon, si Lindong at si Chen Shu, anong magagawa nila sa akin? Hahaha? Bilisan nyo at pabilisin ang mga empleyado. Tapusin nila agad ang trabaho. Tandaan nyo, dapat matapos bago ang Lin Group. Kung hindi, kayong lahat ang pananagutin ko. Opo,
Tulong! Tulong! May tao ba diyan? Litaw, ayos ka lang ba? Kayong mga to, di nyo ginagawa ng maayos ang trabaho nyo. Anong ginagawa nyo dito? Ginoong Chen, may nakuha akong impormasyon. Ha? Ang Yaoguang Group ay magdadaos ng isang paligsahan sa paggawa ng chip sa Jiangcheng upang maghanap ng partner. Kung ang aming Lin Group ay mananalo sa paligsahang ito, malaking kita ang makukuha natin. Ano pa ang hinihintay natin? Dapat tayong magsimula agad ng research and development. Sa totoo lang po, sa paligsahang ito, sasali rin ang Tianheng Group. Ang aming Lin Group ay mahihirapang tapusin ang R.D. bago ang Tianheng Group. Ang Tianheng Group? Saan nila nakuha ang pondo? Narinig ko na ang Banana Group mula sa Amerika ay namuhunan ng 10 bilyon sa Tianheng Group para lang hadlangan tayo at manalo sa paligsahan. Bukod pa riyan, ang Tianheng Group ay may mga profesional na empleyado at malalakas na distributor. Kahit na napakayaman ng Lin Group, kahit na napakayaman namin, mahihirapan pa rin kaming makipagkumpetensya sa Tianheng Group para makuha ang karapatan sa distribusyon. Totoo nga. Ginoong Chen, ang mga empleyado ng Tianheng Group ay mga tinrain ninyo. Kayo rin ang nag-alaga sa mga distributor. Ang lahat ng ito ay dapat na sa inyo. Shaolin, huwag kang mag-alala. Dahil ako ang pinakamalaking partner ng Lin Group, ang mga bagay tungkol sa Lin Group ay dapat kong gampanan ng walang pag-aatubili. Tutulungan ko talaga ang Lin Group na manalo sa paligsahang ito. Litaw, tumayo ka at magtrabaho ka agad. 3 araw at gabi na kaming hindi nagpapahinga. Walang tigil sa pagtatrabaho. Litaw. At ikaw, Wang Yu, yung ginawa ninyo sa press conference na pagtatanggol kay Chen Shu, hindi ko pa kayo pinaparusahan. Ngayon, nagkukunwari pa kayong himatayin. Litaw, kung kaya mo, magtrabaho ka. Kung hindi, umalis ka na ngayon din. Pabayaan nyo na si Litaw na makauwi at magpahinga. Ang katawan niya, hindi na talaga kaya. Magpahinga? Imposible. Ang pag-develop ng chip ay hindi matatapos. Walang sino man ang pwedeng umuwi para magpahinga. Ganito ba kayo mang-api sa mga empleyado? Noong nandito pa si Ginoong Chen, kami ay laging nauuwi ng tama sa oras. Hindi niya kami inaapi. Tama? Si Ginoong Chen, kumpara sa inyo, mga mapagsamantalang amo, ay libo-libong beses na mas mabuti. Mga mapagsamantalang amo nga kayo. Tama. Mga mapagsamantalang amo nga kayo. Mapagsamantalang amo. Ano? Gusto nyo bang magalsa? Ha? Kayong lahat. Ayaw nyo na bang magtrabaho? Litaw, magtrabaho ka na agad. Tigilan mo yan. Sensu, anong ginagawa mo rito, matanda? Ilang araw na hindi nakakapahinga yung mga yan. Ganyan ka ba magpahirap sa mga empleyado? Matanda, mga empleyado namin sila. Pwede naming pahirapan kung paano namin gusto. Matanda, noon pa sa launch event, nagmakaawa kami sa'yo pero hindi mo kami pinatawad. Ngayon, dito ka pa nakikialam. Sa tingin ko, natatakot ka lang na manalo kami sa kompetisyon ng Yaoguang Group. At maungusan ka at ang Lin's Group mo. Kaya nagpanik ka at dito ka nagkagulo, di ba? Nandito ako para anyayahan ang mga dating empleyado ko na sumali sa Lin's Group. Ano? Manghuhula ka ng empleyado ko? Pinahihirapan mo ang mga kapatid ko kahit hindi dahil sa kompetisyon. Aanyayahan ko pa rin sila na sumali sa Lin's Group. Boss Chen, napakabuti ninyo po sa amin. Gusto kong sumunod kay Chairman Lin. Dito, sobrang pagod na ako sa 10 araw at gabi na walang tulog. Ako rin! Mga tanga. Kapag sumama kayo sa kanila, para lang matapos ang order, akala nyo ba hindi kayo pahihirapan ng grupo nila? Sumunod ako kay Boss Chen ng mahigit 10 taon. Naniniwala ako sa pagkatao ni Boss Chen. Kahit anong mangyari, hindi niya kami pahihirapan. Naniniwala rin ako. Salamat sa tiwala ninyo. Walang aalis. Kailangang manalo tayo sa kompetisyong ito. Ang mga gustong manatili, ang sahod ng lahat dodoblehin. Ano sa tingin ninyo? Kayong lahat, may mga magulang na sinusuportahan at mga anak na pinapaaral. Ang dobleng sahod, napakahalaga nito sa inyo, di ba? Ang tinatawag ninyong tiwala sa harap ng pera ay walang kalaban-laban. Ang Lin Group ko ay handang mag-alok ng 5 beses ng inyong normal na sahod para kunin kayo. Kami, 10 beses ang alok para kunin kayo.
Ako, 15 beses. Kami, 100 beses. Pera lang ba? Ang aming banana group, sagana sa pera. Ang Lin group ninyo, kumpara sa aming banana group, napakalayo ng agwat. Lindong, bakit hindi mo ako pinili bilang partner noon? Ngayon, alam mo na, ang nasa likuran ko ay ang makapangyarihang banana group. Pagdating sa pondo, malayo kayo. Sa pagkakataong ito, ang gusto naming gawin ay yurakan si Chen Shu, ang matandang yan, pati ang Lin Group, ng husto. Ginoong Chen, ang kalaban ay ang Banana Group. Kahit gaano pa karaming pondo, hindi na natin kayang tapatan. Sana'y tanggapin ninyo na ang sahod ng mga empleyado ay matutupad ng buo. Ginoong Chen. Walang utang na loob ang mga yun. Hindi ako magiging walang utang na loob. Kung wala kayo. Wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Kahit na ang Tianeng Group ngayon ay nag-alok ng 1,000 beses na mas mataas na sahod. Kay Boss Chen lang ako susunod. Mabuti. Boss Chen! 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 Kayong lahat. Ano ba ang gusto ninyo? Hindi na ba ninyo gusto ang 100 beses na sahod? Boss Chen, gusto ko rin pong sumunod sa inyo papunta sa Lin Group. Oo, Boss Chen. Gusto ko rin pong sumunod sa inyo. Gusto rin naming sumunod. Pero hindi ko kayang ibigay sa inyo ang ganoong kalaking sahod. Boss Chen, kami po ay kayo ang nag-hire para sa Tianheng Group. Kayo rin po ang laging nagturo sa amin. Binigyan ninyo kami ng kakayahang buhayin ang pamilya. Ang mga kabutihang ito, hindi yan kayang pantayan ng pera. Boss Chen, kung magkano ang kaya ninyong ibigay na sahod, yun ang tatanggapin namin. Susunod kami sa inyo. Tama. Siya, sinisumpa ko? Ako si Chen Shu. Sa buhay kong ito, hindi ko kayo pababayaan. Baliw. Mga baliw kayong lahat? Ayaw ninyo sa pera? Mga tanga. Sumunod kayo kay Chen Shu. Magsisisi kayo. Ang ina mo, Bobo. Napaalis mo pa ang mga manggagawa. Kung wala sila, paano natin matatapos ang research? At kayo, mga walang kwenta. Mga walang kwenta kayong lahat. Isang grupo lang ng mga manggagawa yan. Maghanap na lang tayo ng panibago. Ano ba ang alam ninyo? Mga profesional na tauhan sila na mahigit 1 dekadang pinalaki ni Chen Shu. Mga profesional na tauhan sila na mahigit 1 dekadang pinalaki ni Chen Shu. Hindi talaga matutumbasan ng iba ang kanilang kasanayan. Kung mawala ang mga manggagawang ito, ang mga chip na aming dinidevelop, makakatugon pa kaya sa mga pangangailangan ng Yaoguang Group? Ginoong William, huwag muna kayong mag-alala. Nakalimutan na ba ninyo na nasa atin ang isang bagay na wala sa Lin Group? Ang isang bagay na wala sa Lin Group, ang malakas na network ng mga distributor. Sa tulong lang ng mga distributor na ito, maipagkakatiwala ng Yaoguang Group sa hinaharapang mga chip na ating gagawin at maibebenta natin ang mga ito. Kahit na medyo mas mababa ang kalidad ng ating mga produkto, ang Yaoguang Group ay maaaring tanggapin pa rin ito. Ngunit, ang Lin Group sa paglahok ng mga manggagawang iyon, para sa atin, ay magdudulot pa rin ng malaking banta. Ito, huwag kayong mag-alala. Tiyak na hindi ko hahayaang si Chen Shu at ang kanyang mga hamak na tauhan ay madaling makapag-develop ng chip. Boss Chen, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming mag-overtime. Magpupuyat para mabuo ang chip para sa inyo. Mga kasama, kailangan lang ninyong magtrabaho ng normal pagdating ng oras. Uwian na at magpahinga. Ngunit, ang dami ng order na ito. Kung hindi tayo mag-overtime, paano natin matatapos? Sabi ko na, hindi ko kayo pahihirapan. Ang pagtaas ng produktibidad ay hindi sa pagpahirap sa empleyado, kundi sa mahusay na pamamahala. Simula ngayon, aayusin ko ang proseso ng produksyon at ang teknolohiya ng automation sa pagtiyak ng mataas na produktibidad. Tiyak na masisiguro rin ang pahinga at kalusugan ng bawat isa. Boss Chen, ikaw nga ang napili kong partner. Sa pagsama ninyo, lahat ng problema ay malulutas. Sobra naman yan. Ngunit sa ngayon, may isa pang bagay ang kailangang ayusin.
Boss Chen, ang mga makina sa buong planta ay hindi ko alam kung bakit lahat ay tumigil sa paggana. Boss Chen, bukas na ang deadline para i-deliver sa Yaoguang Group. Pero ngayon, lahat ng makina ay nakatigil. Ano na ang gagawin natin? Tara na. Na-implant na ba ang virus? Na-implant ko na ang virus sa kanilang control system. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 1 o 2 araw, hindi nila maaayos yan. Napakaganda naman. Ngayon, kasama ang aming mga distributor, ang order na ito ay siguradong mapupunta sa aming Tianheng Group. Sa oras na iyon, ang buong chip industry ng Waksha ay yayakapin ng paa ng aming Banana Group mula sa Amerika. Ang pinakamalaking order sa Waksha ay mapupunta sa kumpanyang pinondohan ng aming mga Amerikanong negosyo. Malugod naming tinatanggap ang lahat sa chip competition na inorganisa ng Yaoguang Group. Sa paligsahang ito, may 2 malalaking kumpanyang lumalaho. Kung aling kumpanya ang makakabuo ng chip na mas mataas ang kalidad, ang kumpanyang iyon ang makakapagtatag ng pangmatagalang pakikipagtulungan sa aming Yaoguang Group. Mga taga Tianheng Group yan. Sabi-sabi, ang Tianheng Group ay may mataas na teknolohiya sa paggawa ng chip. At meron din silang malakas na team. Kamakailan lang, parang nakakuha pa sila ng puhunan mula sa Banana Group ng Amerika. Sa tingin ko, ang Tianheng Group ang malamang na makakuha ng kontrata sa Yaoguang Group. Ang Lin Group, kahit na sila ang numero 1, kumpanya sa Jiangcheng. Pero kung ikukumpara, sa may teknolohiya, may puhunan, at may distributor na, Tianheng Group, medyo malayo pa rin ang agwat. Ikaw ba ang mula sa Tianheng Group? Si Ji Zhang? Oo, ako nga. Kaya sa paligsahan ng chip na ito, 2 kumpanya ang sasali. Pero base sa iyong distributor network at teknolohiya, ang pakikipagtulungan ng Yaoguang Group at Tianheng Group ay parang nakatakda na yan. Ji, Huang, inaasahan ko na ang matagumpay nating pakikipagtulungan. Sabi nila ito raw ang pinakabagong inanonsyong pinakamalaking partner ng Lin Group. Pinakamalaking partner, isang may kapansanan pa pala, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng Lin Group sa pagpili nito. Ngayong narito na ang mga kalahok, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang pagpapakita ng mga resulta ng order ng mga kalahok. Tingnan muna natin ang produkto ng Tianheng Group. Ang chip ng Tianheng Group, sa aspeto man ng paggawa o ng pagiging advanced, ay nangunguna na sa karamihan ng mga chip sa bansa. Kahit may kaunting depekto, sapat na ito para matugunan ang mga pangangailangan ng Yaoguang Group. Talaga nga, hindi nakakagulat na pinondohan ng Banana Group ang Tianheng Group. Ang chip na ito, sa loob ng bansa, walang ibang kumpanyang kayang gumawa nito. Mukhang sa paligsahang ito, panalo na ang Tianheng Group. Na-develop na rin ba ang chip ng Lin Group? Huwag naman sana kayong magmadali at makagawa lang ng hindi pa tapos na produkto. Ang chip na ito, napakaganda ng pagkakagawa. Hindi ko pa ito nakikita dati. Paano ito nangyari? Malinaw na inilagay ko ang virus sa kanilang sistema ng kontrol. Imposibleng nakagawa sila ng chip. Akala mo ba na ang mga simpleng trick nyo ay makakapigil kay Ginoong Chen? Bumalik na sa paggana ang makina. Ginoong Chen, ang galing-galing nyo po. Kanina, may naglagay sa controller ng virus. Buti na lang, noong dati, nang pinamamahalaan ko ang Tianheng Group, ay nangyari na ito. Kaya mayroon akong paraan para rito. Ang matandang ito, may ganitong teknolohiya pa pala. Hindi ko inakala na ang chip na ginawa ng Lin Group ay chip ay umaabot sa ganitong antas. Kahit ang mga kumpanyang dayuhan, para makamit ang ganitong klase,
ay hindi basta-basta lang. Ang chip ng Lin Group ay nakatanggap ng napakataas na pagpuri mula kay Ginoong Huang. Mukhang talagang mahusay ang teknolohiya ng Lin Group. Pero huwag kalimutan, ang Yaoguang Group sa paghahanap ng partner ay hindi lang teknolohiya ang tinitingnan. Ginoong Huang, oras na para magpasya kayo kung aling kumpanya ang pipiliin bilang aming Yaoguang Group na magiging partner sa hinaharap. Bagamat, mas mataas ang kalidad ng chip ng Lin Group kaysa sa Tianheng Group, ang mas pinahahalagahan namin ay ang network ng distribution. Kaya pipiliin ko ang may malakas at matatag na Tianheng Group. Chen Shu, ikaw lang? Makakalaban mo ako? Sandali lang. Kami ang mga distributor ng Tianheng Group. Hindi, o mas tama, kami ang dating mga distributor ng Tianheng Group. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig naming sabihin, kami, bilang mga distributor, ay nagpasya na wakasan na ang pakikipagtulungan sa Tianheng Group. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Matagal na kaming nakikipagtulungan sa inyo, Tianheng Group. Bakit ninyo biglang tinigil ang partnership? Ang dahilan kung bakit kami nakipagtulungan sa Tianheng Group ay dahil sa paggalang kay Boss Chen. Nakipag-usap siya sa amin at sinabing lumipat na siya sa Lin Group. Kaya hindi na kami makikipagtulungan sa Tianheng Group. Si Boss Chen ay may malaking utang na loob sa bawat isa sa amin. Noong kami ay nasa pinakamahirap na sitwasyon, si Boss Chen ang nagbigay ng kanyang mga produkto sa amin para ibenta. Ito ang nagbigay sa aming mga distributor ng pagkakataong umahon. Kahit sa ang kumpanya pumunta si Boss Chen, siya lang ang aming pakikipagtulungan. Kinakansela na namin ang pakikipagtulungan sa Tianheng Group. Simula ngayon, makikipagtulungan kami kay Ginoong Chen at sa Lin's Group. Kayo. Ano ba ito? Sino ang nagpahintulot sa inyong mga distributor na kanselahin ang pakikipagtulungan sa amin? Hindi ako sang-ayon diyan. Tama, ako rin. Hindi sang-ayon. Mangahas kayong kanselahin ang pakikipagtulungan sa amin? Hindi ko kayo palalampasin. Kahit na ganito ang nangyayari, ipinapahayag ng aming Yaoguang Group na ang Lin's Group ni Ginoong Chen ang magiging aming bagong partner. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Jiang Sanchun, mga magkapatid na Chen, ang inyong mga kasalanan ay may ebidensya na kaming hawak dito sa Lin's Group. Ngayon, sumama na kayo sa amin. Hindi! Wag. At ikaw, Ginoong William, sa paligsahan, ikaw ay sangkot sa paghadlang sa patas na kompetisyon. Sumama ka rin sa amin. Ano? Tatay, sagipin mo ako. Kung alam lang ninyo ang mangyayari ngayon, bakit pa kayo gumawa noon?